Naisip nyo na ba kung bakit literal na kumikinang yung mga ninuno natin? Bago pa man dumating yung mga banyaga dito sa ating mga baybayin, may isang nakatagong kasaysayan na matagal nang nakabaon sa lupa. Kasaysayan na gawa sa purong ginto. Sa pagtalakay na ito, sisisirin natin ang lalim ng ating nakaraan. Aalamin natin hindi lang yung galing sa sining ng mga ninuno natin, kundi pati na rin yung bigat ng kapangyarihang dala ng bawat butil ng gintong ito. Isipin niyo to, taong 1981, may isang aksidenteng paghuhukay sa Surigao. Gamit lang ang isang bulldozer, nadiskubre ni Berto Morales yung 30 kilo ng purong hinto at mga sinaunang artifacts. 30 kilo! Ang mga alahas at kagamitang to ay tinatayang galing pa noong ika-10 siglo hanggang ika-13 siglo. Isang dramatikong pagkadiskubre na nagpatunay kung gaano talaga hindi masukat yung yaman ng arkipelago natin noon. Fast forward ng konti o backward pala sa taong 1521, nung dumaong yung barko ni na Ferdinand Magellan na manghayong tagatala nilang si Antonio Pigafetta sa nakita niya. Pagharap niya kay Raja Siago ng Butuan, napansin niya na yung bawat ngipin ng pinuno natin ay may 3 tuldok ng ginto. Pati nga yung patalim niya, puro ginto din. Ganun katindi yung antas ng yaman ng mga unang pinuno natin, literal na nababalot ng ginto mula ulo hanggang paa. Pero alam nyo, madalas tayong nagkakamali ng akala pagdating sa mga alahas na to. Kalimutan muna natin yung maling pananaw na ang mga gintong to ay ginawa para lang magpaganda o simpleng vanity lang. Yung tunay na halaga nito, isa siyang napakasopistikadong sistemang pinansyal. Ito yung mismong nagsilbing mga portable na bangko ng mga ninuno natin. Yung ginto noon, may 3 pangunahing gamit talaga, bilang pamalit kalakal, pambayad ng utang o bride wealth sa kasal, at syempre bilang matibay na simbolo ng antas sa lipunan. Kaya yung mga dato na may suot na mabigat na gintong kwentas at sinturon, hindi lang sila nagpapasikat eh. Literal na yamang idinikit nila sa katawan nila yun. Isang currency na kaya nilang bitbitin kahit saan, na ginagamit para magpanday ng mga alyansa at magpatatag ng kapangyarihan. Ngayon, pumunta tayo sa ikalawang bahagi, sining at kalakalan. Ang tanong, paano ba ginawa yung mga portable na bangkong to? Nakakagulat yung antas ng kaalaman ng mga artisano natin noon. Gumamit sila ng mga komplikadong teknik tulad ng casting, chasing at repoussé. Pero yung talagang pambihira ay yung granulation, kung saan nilalagyan ng napakaliliit na tuldok ng ginto yung ibabaw. Pati na rin yung loop-in-loop wire weaving. Paraan to ng paghabi ng manipis at pinong ginto na naging katangi-tangi lang sa mga ninuno natin at hindi nakita sa ibang bahagi ng Malay-Javanese na mundo. At take note, hindi tayo hiwalay sa pandaigbigang sibilisasyon. Makikita natin yung malinaw na bakas ng Hindu-Buddhism sa mga likha nila, yung gintong sisidlan na hugis kinari, isang mythological na nilalang na kalahating ibon at kalahating babae. Tapos yung chariot ng sun god na si Surya, malinaw na ebidensya yan na may malawak na kalakalan at ugnayang kultural ang Butuan sa Java, Srivijaya at maging sa bansang India. We were globally connected, kumbaga. Dumako naman tayo sa ikatlong bahagi, ang pawis sa likod ng ginto. Siyempre, bawat kumikinang na bagay may katapat na anino ang ganitong kalaking kayamanan, hindi naman yan basta na lang lumitaw mula sa hangin. Ayon sa antropologong si Laura Lee Junker, yung puwersa sa likod ng mga detalyadong gintong to ay nanggagaling sa ibaba. Yung mga alipin natin noon, sila mismo, yung nagsilbing mga artesano at lakas paggawa. Sila yung nagpakahirap para lumikha ng mga mararangyang gamit at kalakal na siya namang kinonsumo at ipinagmalaki ng mga dato. At para mas maintindihan natin yung lipunan noon, ipinaliwanag ng istoryador na si William Henry Scott na yung ginto may kakayahan niyang bumili ng buhay. Kung yung isang alipin ay nakapag-ipon ng sapat na ginto, pwede niyang bayaran yung sarili niyang kalayaan mula sa kanyang Panginoon. Ibig sabihin, ang ginto ay hindi lang basta yaman. Ito yung natatanging paraan para makaangat at makasurvive sa isang komunidad na lubos na nahahati ang antas at uri. Ito yung nagdadala sa atin sa isang kritikal na pagsusuri mula sa Plaridel Journal. Ipinunto ng pag-aaral na to na ang ginto hindi yan neutral na bagay. Kapag nakikita natin yan sa mga museo ngayon, madalas ang pinupuri lang natin yung kagandahan at yaman ng mga namuno. Pero sa prosesong yon, tahimik nating nabubura yung kasaysayan ng mga alipin. Nabubura yung hirap, pang-aapi at yung mismong lakas paggawa na nagbigay buhay sa mga gintong to. Kaya naman,
Sa pagtingin natin sa timeline ng ating kasaysayan, mula nung rurok ng kasikatan ng sinaunang butuan noong ikasampil siglo, tapos yung pagkamangha ng mga dayuhan noong 1521 hanggang sa aksidenteng pagkadiskubre ulit nito noong 1981. Unti-unti nating nabubuo yung totoong larawan ng nakaraan. Yung mga gintong to, matibay na patunay na ang ating mga ninuno ay may isang lipunang labis na sopistikado, may malakas na ekonomiya at pandaigdigang ugnayan. Pero ito rin ay malinaw na salamin ng isang lipunang hindi pantay, isang lipunang hinulma ng malalim na tunggalian ng iba't ibang uri. Yaman! Palaging may kapalit yan eh. Kaya bago tayo tuluyang magtapos, iniiwan ko sa inyo ang katanungang ito. Sino nga ba ang tunay na nagbayad para sa gintong ito?